Layas. Alaynan. Bending successful. Na-unlock ang skill, Wild Wave Slash. Drinking water system, 100 points. Compressed biscuits, 150 points. Kasalukuyang points, 0. Kahit isa wala. Kailangan pa ng points para makakuha, ha? Bawal ang utang. Ah! Oh, hindi ba ito ang dating security director natin? Si Lizan, bakit? Naging palaboy ka na sa dagat. Zihan, tingnan mo ang hitsura niya. Hindi ba mukha siyang patay na isdang nakatihaya? Ha ha ha. Heto, balato ko sa iyo. Para hindi ka mamatay sa gutom. Sabi mo noon, bibigyan mo ako ng magandang buhay. Pero ano ngayon, kailangan ko pa. Umasa sa lalaki ko para buhayin ka. Tama ka. Kaya nandito ako ngayon. Para bawiin ang sa akin. Ha! May na-detect na hostile unit. Malisyosong probokasyon. Na-activate ang plunder skill. Sa wakas, medyo kapana-panabik na. Na-issue ang newbie quest. Agawin ang Hanhai Yacht. Gusto mo bang unlock ang newbie gift pack? Ay, unlock mo. Command confirmed. Binubuksan ang newbie gift pack. Matagumpay na nakakuha ng isang cave pito. 3 high explosive ammo. Huwag mong isiping dahil may hawak kang laro ang plastic. Ay matatakot mo na ako. Matatakot ba ako sa iyo? Sige nga, paputukin mo kung matapang ka. Lizhan, huwag kang padalos-dalos. Huwag padalos-dalos, ipakikita ko sa iyo kung paano magpadalos-dalos. Ibibigay ko sa iyo ang yacht. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Alam ko ang mga password ng maraming shelter. Target vessel detected. Gusto mo bang i-execute ang decomposition? Ang barko ko, ang barko ko. Bagong vessel, Abyss Walker. Bending successful. Tapos na ang pag-transfer ng resources. Nakakuha ng freshwater purifier. Isang cryogenic pod. Isang high concentration fuel. Teka, tigilan mo yan. Akin lahat ng resources na yan. Resources mo. Ang basura ay basura pa rin. Kahit bigyan ka ng bundok ng ginto, hindi mo pa rin mababantayan. Lizhan, pinilit lang niya ako. Binalaan niya ako gamit ang buhay ng pamilya ko. Sabi niya kung hindi ako sasakay sa barko kasama niya, papatayin niya ang buong pamilya ko. Iniisip kita araw-araw. Iniisip kong tiyak na darating ka para iligtas ako. Isa siyang hayop. Walang hiya kang babae ka. Sino ba ang nagsabing ang mahirap na si Lizan? Ay hindi ka mabibigyan ng kaligayahan. Tama na. Aalis na ako para mamuhay ng masagana. Hindi sapat na nakawan lang ang 2 tangang ito. System, I-scan ang mga survivor sa malapit. Scanning signal. May na-detect na signal source 8 nautical miles sa harap. Stable ang vital signs. Kung ganoon, kailangan ko itong tingnan ng mabuti. Saklolo. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyo. Sandali lang, huminto kayo. Walang mapapala tapos may pabigat pa. May sakit ba sila sa utak? Dito na ba? Talaga akong mamamatay.
Tulong, marunong akong magtrabaho. Marunong akong magluto. Huwag niyo akong iwan. In fairness, maganda siya. Marunong ka bang umarte? Ano? Ang tinatanong ko, marunong ka bang umarte? Yung tipong sa unang tingin pa lang, gusto ka nang apihin. Pero gusto ka rin nilang protektahan. Graduate ako sa Film Academy. Major sa acting. Target confirmed. Appearance rating, 75. Matatag ang mentalidad. Umakyat ka. Punasan mo ang sarili mo. Huwag mong madumihan ang carpet ko. Salamat, boss. Mula ngayon, sa inyo na ang buhay ko. Mag-ayos ka na. Hindi ako makapaniwala. May mainit na tubig talaga. Sa apocalypse. Ngayon lang ulit nangyari ito pagkatapos ng 3 taon. Maupo ka at kumain. Masyadong kahina-hinala to. Masyadong maganda para maging totoo. May kakaibang fetish ba siya? O baka isa siyang serial killer? Pero saan pa ba ako pupunta maliban dito? Ito lang ang tanging paraan para mabuhay. Busog ka na. Isuot mo ang headset. Mula ngayon, maririnig ko ang bawat sasabihin mo. Pumunta ka sa deck at sumigaw ng saklolo. Hindi mo ba ako naintindihan? Oras na para magtrabaho, movie star. Saklolo, may makakatulong ba sa akin? Nasira ang bangka ko. Grabe, ang ganda ng katawan niya. Higit sa lahat, yung hubog ng katawan niya, nakita mo. At higit sa lahat, nakita mo ba ang bangka niya? Kulay itim at modified pa. Gaano kaya karaming supplies ang halaga niyan? Huwag kang padalos-dalos. Hindi kayang patakbuhin ng iisang tao ang ganyang bangka. Siguradong may backup yan. Kailangan nating tawagin si boss. Kumagat na ang isda sa pain. Nene, nabalitaan kong nasira ang bangka mo. Ang mga hita. Ang biwang. Ang mukha. 3 taon na akong naglalayag sa dagat. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang babae. Salamat sa langit. May bangka na, may supplies pa. May kasama pang magandang babae. Boss. Mukhang siya lang mag-isa sa bangka. Mag-isa lang. Mas madali pala yan. Nen. Huwag kang matakot. Ay kayo. Huwag kayong lalapit. Nasa loob ng cabin ang boss ko. May baril siya. May baril. Ha ha ha. May 5 akong bangka. 20 baril. Palabasin mo siya. Nabalitaan ko. Gusto mo raw agawin ang mga gamit ko. Putya. Tirahin niyo siya. Agawin ang bangka, agawin ang tao. Masyadong pambata ang laro niyo. Arsh. Haha. Masunog ka, buwisit ka. Gusto mo pang mandamay, ha? Mamatay tayong lahat dito. Kung hindi mapupunta sa akin to. Huwag kang umasang mapapasayo to. Ihahatid na kita sa hukay. Mga materials para sa upgrade. Nakuha rin sa wakas. Alam mo na talagang darating sila. Ginawa mo silang pain. Siyempre naman. Hihintayin ko pa ba silang makapag-ipon ng lakas bago nila ako sugurin? Sa kalibre lang to. Pag tinanggihan ko pa ang ganitong oportunidad, pagtatawanan na ako ng langit. Loot mission complete.
Nakatanggap ng Special Steel Act 1,200. High Strength Alloy Act 400. Scrap Engine .3. At Electronic Components NAS 20. Na-detect ng weather satellite. May malakas na bagyo at tsunami na nabubuo. Inaasahang tatama sa loob ng 12 oras. Inirerekomendang i-upgrade agad ang stability at power system ng barko. Gagamitin ang lahat ng materials para upgrade ang whole structure. Maglagay ng anti-wave stabilizer at upgrade ng sabay ang power system. Ang barkong to, ano pa kaya ang kayang itago? Simula pa lang to. Nag-unlock ang system ng bagong blueprint. Sapat na ang energy reserve. Bagong blueprint unlocked. Depth charge launch system as 2. Sonar detector as 1. Recon drone as 1. Sabi na nga ba, mas nakakalma talaga kapag puno ang firepower. Kumakain ng hotpot sa ganitong panahon. Parang panaginip lang. Parang bumalik lang sa panahon bago ang apokalipse. Basta buhay ka. Kahit saan, masaya. Ang barkong to ang Noah's Ark natin ngayon. Matutulog na ako. Saan ako matutulog ngayong gabi? Gusto mo pa bang gawan kita ng presidential suite? Ako. Hindi sa ganun, boss. Kahit sa sahig na lang ako. Malamig sa sahig, baka sipunin ka pa. Pag nagkasakit ka, masasayang lang ang gamot ko. Pabala. Na-detect ang high-energy life form. Lalapit sa distansyang 200 meters. Threat level, class. Target, mutated giant squid. Nakalock on sa ulo. Armor piercing shells, ready. Nagre-regenerate pa siya. Kapag nahuli natin to, at inalagaan sa aquarium sa base. Takoyaki. Inihaw na tentacles. Sa apokalipse, mas mahalaga ang pagkain kaysa ginto. Ang nilalang na to para na ring money printer. Tatakbo ka pa, hihintayin kitang lumutang para huminga. Hindi mo ba siya papatayin? Congratulations, host. Matagumpay na napatay ang E-Class Mutated Sea Monster. Nakuha ang reward. Concealed Single Barrel Cannon Blueprint. Foldable Hidden Gun Mount Camouflage. Foldable Hidden Gun Mount Camouflage. At Automatic Hull Repair System. Sigurado ka bang kasya tong piyesang to dito? Baka sumabog lang ang barko natin. Gawa to ng system. Less than 0.0 isa death ang margin of error. Kaysa dyan, kailangan muna nating upgrade ang defense ng barko. Yung pating nung nakaraan. 3 armor piercing shell pa bago lumubog. Sa susunod na umatake, ang mga magnanakaw ng supply. Hindi pwedeng umasa na lang tayo lagi. Sa pag-scam gamit ang decoy flare. At tong camouflage feature na to. Mukhang chameleon skin. Panoorin mo ng mabuti, Huwag kang magulat sa kakayahan ng system ko. Fire.
Stealth weapon system activated. System online. Anti-detection coating fully applied. Pabayaan mo muna yung pating. Pag na-mass produce na natin tong kanyon, saka natin harapin ang Sea Benevolent Society. Anong uri ng signal yon? Global Broadcast, BP2 Safety Zone is now established. Protektado ang lahat ng survivorships. Ration distribution is ongoing. Kaya pala may pulang tuldok sa radar. Broadcast pala para sa lahat. Pupunta ba tayo o hindi? I-repair mo muna ang barko, system. Current inventory, 0. Iggy, bakit ka nakatitig sa akin? Mukha ba akong pating? Hindi sa mukha mo. Nakatitig ako sa daldal ng bibig mo. Hindi naman ako nagnakaw ng delata nitong mga nakaraang araw, Kung nababagalan ka sa akin dahil malakas akong kumain. Kung reklamo mo ang lakas kong kumain. Kakain na lang ako ng hilaw ngayon din. Ano to? Boss, may distress signal. Tao tumula sa Sea Benevolent Society. Tulong, may tao ba dyan? Ang barko namin. Lulubog na ang barko. Nasa ilalim pa ang tatay ko. Ibibigay ko ang mga supply namin bilang bayad. Pakiusap, tulungan nyo kami. Huwag kang umiyak, miss. Nasaan ka, pupuntahan ka na namin dyan. Hindi ko alam. Ang lamig ng tubig dagat. Pwedeng pakibilisan nyo naman. Tamang-tama ang emosyon mo. Ramdam na ramdam ang takot. Professional actress ka nga talaga. Nandyan na ba kayo? Natatakot na talaga ako. May 2 kahon pa ako ng inuming tubig. Ibibigay ko to sa inyo bilang reward. Aba. Grabe naman ang kawalan mo ng hiya. Hindi ba panloloko yan? Ang mahalaga, makaligtas tayo sa mundong to. Hihi, hoy. Miss, ililigtas ka na ng mga kuya mo. Inihagis ko na ang lubid. Kumapit ka ng mahigpit, hahatakin na namin ang barko nyo. Bakit kayo nagmamadali? Mga bro, hahaha. Lumalaban kayo ng matindi Hindi nakakatawa yung biro mo. Palabasin nyo na yung babae dyan. Kundi hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng masama. Aba, boss, nagpaputok ka talaga. May lakas talaga ng loob mag-fire, tong baliw na to. Masyado ka namang kebers. Tawag dito, diskarte sa pagkuha ng kayamanan. System salvage procedure executing. Huwag mag-aksaya kahit isang pako o tornilyo. Salvage process confirmed and started. Deconstruction initiated. Hehe, isa na namang. Masaganang araw to. Hindi na to survival. Mukha ng demolition team sa dagat. At may built-in crushing function pa. Hull integrity na repair na ng 100%. Nakadetect ng maraming microplastics. At chemical pollutants. Sa kalapit na karagatan. Gagamit ba ng sobrang enerhiya? Para mag-purify. I purify to at a mark. Ang lugar na to bilang aking private territory. Environmental purification kumpleto na. Nakatanggap ng bagong material, deep sea memory alloy. Nasasakop lang ng mga kanyon ang tunay na katarungan. Pero masyado pa ring manipis ang barkong to. Isang tama lang ng torpedo, yari na agad. Kailangan pa tong i-upgrade. Ano? System, suriin ang defense level ng target. At kalkulahin ang listahan ng natitirang material para sa full upgrade ng barkong 2. Target, Navy to Safety Zone. Defense rating, Li Class. Kailangan para sa full upgrade, titanium alloy. High energy fuel rods.
At unlock tech models at 3. 25.38, 79, 11.05, 38, 25.92, 25, 411.03 siyam. 80, 8.15 siyam, 16 na oras 38 minuto 38 sekundo 400 at 10.43 siyam, 30 20 siyam.0. 6 oras 11 minuto 10.30 Q. 21.23, 0001, 388.025.22, 0 siyam 03, 353.876.36. 50.16.73, 70 siyam 10 oras 40 minuto 20 siyam sekundo 48.23 siyam, 0 siyam Q. Masyadong marami. Sa pag-scavenge lang ng sira-sirang barko at resources. Hindi natin mabubuo ang kulang na yan. Nakadetect ng pagkabuo ng GC-type storm system. 0000 1.73 siyam 2 1.605. Kasalukuyang bilis ng hangin, higit sa 120 knots. Inaasahang darating sa loob ng 71 oras at 58 minuto. Level 10 storm. Tamang-tama, magandang pampalipas pansin to. Pagkatapos ng bagyo, siguradong abala sa rescue ang BH-7 safety zone. Doon pinakamahina ang depensa nila. Bago pa mangyari yon, magdadagdag pa muna ako ng gamit sa barkong to. Nababaliw ka na ba, paparating na ang bagyo? Maglalayag ka pa sa ganitong oras, nagpapakamatay ka ba? Hindi ako mamamatay. Habang lumalakas ang bagyo, mas nababawasan ang pag-iingat ng mga matatabang isda na nagtatago sa daungan. Habang papalapit ang unos, kukuha muna tayo ng huling-huli. Bago pa dumating ang bagyo, nakakuha na tayo ng materyales mula sa higit 20 barko. Ano ba talagang balak mong gawin? Sa yacht na to matapos ang upgrade. Huwag mong sabihin gagawin mong battleship to. Masyadong mabilis masira ang battleship. Nakadetect ng abandoned hull materials. Metal as 2,000. High energy fuel at 80. I-synthesize ba? I-synthesize na. Simulan ang pagbuo. Doon ba yon ang sinasabi ng system na TP to safety zone? Pangatlong beses nang inianunsyo ang coordinates. Pumupunta na roon ang lahat. Kapag di pa tayo umalis, mahuhuli na tayo. Anong ikinamamadali mo? Libu-libong sirang barko ang nakatambak sa safety zone. Malamang simot na ang resources doon. Pero 2 araw na lang bago ang bagyo, paano kung? Ano na namang uri ng halimaw to? Dumating din. Tamang-tama, masusubukan ko na ang bago kong alaga. Na-eliminate ang Deep Sea Leviathan. Na-unlock ang rare blueprint. Twin Rapid Fire Cannon. Ayan, ligtas na tayo. Pagdating ng bagyo, ang mga sirang wooden boat na iyon sa safety zone. Siguradong di makakatagal sa malalaking alon. Nga pala, kumuha pa tayo ng blueprints para sa ganitong kalaking gamit. Masulit to kaysa sa pag-agaw ng ilang basurang bangka. Kailangan sa synthesis, titanium alloy at 300. High energy fuel rod DAS 15. Military grade circuit board NAS 20. Military grade circuit board NAS 20. Military grade circuit board NAS 20. Kulang na kulang ang kasalukuyang supply. Ang titanium alloy na yan. Sa mga malalaking shipyard lang. O sa military base makikita. Saan natin yan hahanapin? Tignan mo ang BC-7 safety zone. Tignan mo ang BC-7 safety zone. Siksikan doon ang mahigit 1,000 barko. Ang mga taong nakasiksik doon. Na nag-aakalang ligtas sila. Tiyak na may hawak. Na napakaraming natatanging supply. Pagdating ng bagyo, magiging busy sila sa pagpapatibay ng mga barko nila. Doon pinakamahina ang depensa nila. Dahil nakatambay lang sila roon ng walang ginagawa. Huwag nila akong sisihin kung kukunin ko ang pwesto nila.
Maghanda sa pakikipaglaban. Uy mga pre. Tignan nyo yung chicks na nakahiga sa yacht na iyon. Putya. Nasa panganib ang swerte. Bumubugso ang makina. Babangga ang barko, saklolo. Hahaha. Natatakot na sila, habulin nyo. Harangan nyo siya. Huwag niyong hayaang mamatay sa pagkabangga. Hindi ko pa nakukuha ang mga gamit ko. Ayan, tama yan. Ilaad nyo ang liig nyo. Para hindi ko na kayo kailangang hanapin pa. Nasaan na iyong mga buwisit? Ah, ah, ah. Gusto mo pang tumakas? Ilipat nyo rito ang lahat ng supply sa barko. Kundi gagawin ko kayong panggatong. Kapag tanga talaga ang tao. Kahit maggamot walang lunas. Ayaw niya sa maayos na usapan. Daanin natin sa dahas. Mga tropa, sugod. Ano yung demonyong on? Mabilis, umatras tayo. Wala ka talagang kapantay, boss. Titanium alloy shards F150. Na-recycle na po lahat. High energy fuel DAC 8. Naitabi na sa warehouse. Hihi! Maganda pa rin ang efficiency ng pag-recycle natin ngayon. Batay sa kasalukuyang kalkulasyon. Kapag nagpatuloy pa tayo sa ganitong trabaho, makakapag-upgrade na tayo agad. Siyempre, may ambag din ako rito. Malinis na ang lugar. Sapat na ang mga materyales na to para makadalawang level upgrade tayo. TFA. Sigurado ka bang yacht pa rin to? Mukha na tong light frigate Sa hitsura natin ngayon. Kapag pumasok tayo sa TEP to safety zone, para tayong gumagalaw na imbaka ng pulbura. Magtaka ka kung hindi tayo ituring na kalaban. Ang mga survivor doon na parang gutom na lobo. Tiyak na magkakasundo para pag nakawan tayo. Pag nakawan, wala pa to sa umpisa. Kapag maikabit na ang twin rapid fire cannon, lalaki pa ng lalo ang barkong to. High energy fuel upgrade complete. Tapos na ang upgrade. Hull defense level upgraded to grade B. Special module. Special module. Naka-unlock na ang electromagnetic interference barrier. Grabe, panalo ang performance Siyempre naman, nakatutok kaya ako. Batay sa kasalukuyang efficiency rate. Makakapag-upgrade na ulit tayo agad. Siyempre, may ambag din ako dyan, no? Boss. Boss. May malaking isda na dumating.
Yung barkong iyon. Mukhang kaya tayong palubugin kasama ang kalahati ng fleet natin. Aba, matindi. Sabihan ang mga tropa. Itaas ang signage ng Sea Benevolent Society. Handa tayong salubungin ang ating swerte ngayong araw. Hinto ang barko para sa inspeksyon. Bayad sa pagdaong sa port. Isang unit ng high energy fuel. O katumbas na supply. Maling-mali ang tingin ng mga to. Di mukhang nagawang-gawa. Yung guard pa lang kanina. Mukhang napakasama na ng banta. Naku, pasensya na, misunderstanding lang to. Ikaw ba yung kapatid nating si Lizan? Ang sikat na sea scavenger sa public server channel. Maligayang pagdating dito sa TEP to safety zone. Bakit naman natin sisingilin ng docking fee ang sarili nating kapatid? Mga walang kwentang tauhan lang yan. Hindi marunong umintindi ng sitwasyon. Galing ka pa sa malayo, kapatid na Lizan. Nagluto ako ng piging ngayong gabi para salubungin ka. Nahihiya naman ako. Nabalitaan kong susugurin niyo ang sea monster bukas. Heist! Ang salot na iyon, winawasak ang kapayapaan ng lahat. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo, kapatid na Lizan. Natulungan kami rito. Sa lakas ng firepower ng barko mo. Siguradong manilang sa'yo to. Huwag kang maniwala sa kanya. Nung tinitingnan niya yung barko mo kanina, naghahari-harian na yan at nagbibilang na ng kikitain sa bulsa niya. Walang problema. Nasa akin ang kanyon, hindi yan makakapag-inarte. Sige, anong oras bukas? Darating ako ng on time. Mga kapatid, nagwawala na ang sea monster na iyan. Ilang mga mahihina at bata na ang walang makain. Ngayong araw, lulusob tayo. Hindi para sa pera, kundi para protektahan ang ating tahanan. President Bay. Puno ng kayamanan ang katawan ng sea monster na iyan. Pagkatapos natin tong patayin, paano natin hahatiin ang mga loot? Siyempre, depende sa contribution. Kung sino ang mas maraming gawa, sa kanya ang malaking parte. Akong si Baiyang, hinding-hindi ko kayo dadayain. Narinig nyo iyon? Atat na atat maging cannon fodder ang mga dukhang to. Boss, paano naman yung bakal na barko ni Lizan? Masyadong malakas ang firepower niya. Baka hindi natin siya magunahan sa agawan. Pabayaan mo siya. Paunahin natin yung mga bulok na barko sa harap. Para ubusin ang gihi ng sea monster. Pagpareho na silang bagsak. Papasok tayo para mag-kill steal. At kukunin natin ang lahat ng resources. Bakit parang kumakanta lang kung magsalita ang taong to? Halatang plastic at hindi tapat. Protektahan ang mga mahihina at bata daw. Mukhang may amoy na masama ang pinaplano ng president na to. Medyo umiinit na ang mga cannon barrel ng barko natin. Kailangan nating maghanap ng malamig na pwesto muna. Hindi tayo susugod sa unang wave. Gets ko na, manonood lang tayo sa gilid. Gagawin mo pa kaming cannon fodder. Managinip ka ng gising.
Ituloy mo lang. Magandang tira. Lapit pa ng kaunti. At pull mo lahat ng agro ng hayop na yan. Sila. Wala talaga silang balak magligtas ng tao. 0.5. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong hunt. Baiyang, hayop ka. Sabi mo magkasama tayong lalaban. Babala, may na-detect na dambuhalang biological signal 372. Lalim, 50 meters. Bilis, 40 knots. Mabilis na umaahon. Maghiwa-hiwalay. Lahat kayo, maghiwa-hiwalay. May umaahon mula sa ilalim ng dagat. Mabilis, mag-retreat sa safety zone. Hintayin nating mapagod siya sa mga basurang to. Saka tayo lalabas para kumuha ng luot. Gusto mong mangluot? Tanungin mo muna ang kanyon ko kung papayag. Masyadong nakakatakot. Umalis na tayo. Hindi siya basta nilalang, isa siyang halimaw. Alice. Kahit isang kaliskis lang ang malaglag mula sa dambuhalang yan. Sapat na para may upgrade ang gamit natin ng 2 level. Maupo ka lang dyan, huwag kang gagalaw. Tumingin ka sa screen, huwag kang kukurap. Ang kapal ng balat ng dambuhalang to. Sakto, masusubukan ko ang bago kong laruan. Ipakikita ko sa iyo kung sino ang totoong matigas. Hahaha. Tingnan mo. Iyan ang napapala ng mga lumalaban sa akin. Kapag napagod na ang halimaw sa dagat, pupunta tayo roon para tapusin ito. Tatamasa na lang tayo ng tagumpay. Naghahanap ng kamatayan. Sakto. Para hindi ko na kailangang mag-aksaya ng lakas para iligpit sila.
Magpakita ka na, baby. Ang firepower at mobility na to. Ano ba talaga ang barkong ito? Hindi ba namamalikmata ang mga mata ko? Ang halimaw na naglagay sa atin sa bingit ng kamatayan. Ang tindi ng firepower. Ang galing ng galaw. Mas malakas pa kaysa sa mga guardship ng safety zone. May ganyan bang gamit ang isang pribadong tao? Ang lupet ni Lizanne. Mula ngayon, susunod na ako kay Lizanne. May tinatago palang alas ang batang ito. Ang firepower na iyan, dagdagan pa ng lakas ng loob niya. Hindi siya dapat hayaang mabuhay. Babala. Na-detect ang grupo ng mga mutated giant shark. Bilang 37. Average na haba 8 meters. Threat level L. Ang dami naman. Paano natin lalabanan iyan? Patayin ang grupo ng mga mutated giant shark. A-unlock ang rare blueprint. Memory metal. Adaptive hull. Kapag nasira, automatikong maaayos sa loob ng 30 segundo. Kaya nitong tiisin ang S-class impact. Hindi naman survival ang ginagawa mo. Para itong isang mobile armory sa dagat. Wala lang ang armory. Kapag naikabit na ang hull na to, kahit anong halimaw sa dagat, hindi makakagat ang barko ko. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ang laban kanina. Nakita ko ang lahat. Isang tao laban sa daan-daan. Walang kahit isang galos. Tunay na ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Ang aming Sea Benevolent Society. Pinapahalagahan ko ang mga may talento. Basta pumayag ka lang. Ang posisyon ng Vice Presidente ay nakalaan para sa iyo. Naghihintay para sa iyo. Resources. Koneksyon. Shelter. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Vice Presidente. Tama. Mamumuno sa isang plota. Maraming naghahangad niyan pero hindi makuha. Hindi ako magiging tuta ng kahit sino.
Tinatanggihan mo ang magandang alok. Puwersahan pala ang gusto mo. Magpaputok. Durugin ang barko niya. Impossible ito. Gamitin ang armor-piercing shells. Itutok ang lahat ng kanyon sa iisang target. Ito lang ba? Ang firepower ng Sea Benevolent Society ay mas mahina pa kaysa kanina. Sa mga sea monster kanina. Makinig kayo. Gumawa kayo ng paraan. Agawin ninyo ang barkong iyan para sa akin. Sa tigas ng armor na ito. Kapag naging sa Sea Benevolent Society na ito. Sino pa ang mga ngahas na lumaban sa atin? Gusto ninyong agawin. Subukan ninyo. Bai Yang. Walang hiya ka talaga. Gusto mo kaming gamitin kanina. Bilang shield. Ano pa ba ang alam ng Sea Benevolent Society bukod sa mang-agaw? May iba pa ba kayong kayang gawin? Kung matapang kayo, sumugod kayo at lumaban. Magpaputok. Nababaliw ka na ba? May alam akong kayamanan. Handa akong sumuko at sumunod sa iyo. Nakuha, Titanium Alloy Plate Das 200. High Alloy Battery Pack Da 12. High Energy Battery Pack Da 12. High Energy Battery Pack Da 12. Precision Parts DAC 47. High Energy Battery Pack Da 12. Precision Parts DAC 47. Battery Pack Da 17. Parang, nagdala sila ng mga materyales sa iyo, boss. Lee, nais naming sumunod sa iyo. Ano kaya kung mag-alyansa tayo? Kung saan mo kami utos, doon kami lalaban. Hindi kami magdadalawang isip. Hindi ako nakikipag-alyansa. Pero mag-iiwan ako ng paraan para makontak ninyo ako. Kung sakaling makaranas kayo ng problemang hindi ninyo kayang lutasin, maaari ninyo akong lapitan. At ganoon din. Kung sakaling ako naman ang mga ilangan ng tulong. Sana ay huwag kayong magkunwaring walang nakikita. Ano nang ginagawa mo? Unang araw pa lang ng bagong barko. Gusto mo na agad wasakin. Dahil ba? Hindi ka na natatakot kahit bumangga sa malaking yelo. Ano nang dapat ikatakot? Tayo na ang pinakamatigas na target sa dagat. Hindi nila tayo kayang tibagin. At hindi nila tayo kayang paalisin. Saan na tayo pupunta susunod? Magpapatuloy lang ba tayong maglayag sa dagat? Ito. Ito ang mga coordinate ng kayamanan. Sa tingin mo ba totoo ito? Totoo man o hindi. Kailangan nating tingnan yan. Kung talagang magagawa natin ang ganitong outer shell. Dito sa ibabaw ng dagat. Walang sinuman ang makakapigil sa atin. Babala sa panahon. Papalapit na ang isang level 3 storm. Countdown, 4 na oras at 17 minuto. Babala. Ang ikalawang wave ay gagawa ng isang higanteng whirlpool na may 800 metrong lapad. Survival rate ng mga normal na sasakyan, 0.3%. Andyan na ang storm.
Kung ikot tayo pabalik ngayon, aabot pa tayo. Ang whirlpool na yan. Kayang dumurog ng dambuhalang barko. At gawin itong scrap metal. Ay activate muna natin ang space expansion. Bago natin kunin ang treasure chest na iyan. Nababaliw ka na ba? Lalabas ka sa gitna ng storm. Madudurog tayo riyan. Nasa panganib ang kayamanan. Paglipas ng storm, nakuha na ng iba ang treasure. Steel 300 ang nagamit. Electronic parts na 50. Kumpleto na ang space expansion. May bagong detachable na modular cabin. Bakit mo naman naisip na makakayanan natin ito? Ang outer shell na ito, hindi ginawa para sa mga bala, kundi para labanan ang pressure. Ang pressure ng tubig sa loob ng whirlpool ay kayang pumisa ng bakal na parang papel. Pero ang memory metal ay kusang umaangkop sa hugis. Magdagdag pa tayo ng proteksyon. Kumapit ka ng mabuti. Papasok na tayo. Lizan, abot na sa limit ang pressure sa hull. Kung magpapatuloy ang banggaan, masisira ang keel ng barko. Umiwas ka agad. Nagsimula na ang ship expansion program. Inaayos na muli ang espasyo sa loob. Tapos na ang pag-deploy ng cold storage cabin. Tapos na ang pag-deploy ng armory. Tumaas ng 17% ang space utilization. Ikaw, hindi mo naman ako isasama sa ilalim ng tubig, di ba? Sa dagat na ito, kahit anong monster ay kayang pumila sa atin. Ano bang iniisip mo? Bantayan mo ang radar dito sa barko. At siguraduhin ang daan natin pabalik. Kaya ko na tong mag-isa. Sa ganitong kasamang panahon, lalabas ka pa rin. Ang coordinates ng treasure ay nasa underwater ruins na iyan. Masyadong masikip ang espasyo roon. Masasagabal lang tayo kung dalawa tayo. Ang bilis mong sumabak sa panganib. Mas mabilis pa sa rehearsal ng graduation play ko. Walang tigil kahit sumigaw na ng cut ang direktor. Hindi naghihintay ang apocalypse. Isang mabagal na hakbang lang, wala na. Mic test, naririnig mo ba ako? Malinaw, boss. Makinig ka ng mabuti, tandaan mo. Kahit ano pang marinig mo, huwag mong bubuksan ang pinto. Maliban na lang kung ako yan. Naintindihan ko. Kapag hindi ka bumalik, paandarin ko ang barko at tatakas ako. Hindi ako lilingon pabalik. Seryoso, napakagulo ng mga undercurrent sa ilalim. Kapag walang paramdam sa loob ng 30 minuto, pipindutin ko ang emergency surface. Bilis. Host, ito ang treasure chest. Inaabsorb ng system ang access sa treasure chest. Kumpirmadong simulan ang pag-recycle. Bilis, alis na.
Saklolo, kayo riyan, iligtas niyo ako. Pakiusap, tulungan niyo ako. Boss, may tao. Kailangan natin siyang tulungan. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ikaw. Ang mga iyon. Inaatake nila tayo. Para hindi ko na sila kailangang hanapin. Tungkol naman sa kanya, hindi siya malulunod. Na-disperse at na-absorb ang impact. Parang cheat naman ang shield na ito. Sasakay ka pa ba? Buwisit ka. Ano bang ginawa ko sa iyo? Hindi. Aalis na ako. Alam mo ba, kung gaano ko katagal inayos ang bangkang iyon. Tapos sinira mo lang sa isang tira. Nakatanggap ng 30 scrap metal. 15 sirang kahoy. Ang lupit mo talaga. Pwede mo ba akong isabay? Kahit doon lang sa pinakamalapit na lupa. Anong mapapala ko kung isasama kita? Maglinis. Marunong akong mag-ayos ng mga gamit. Mga weapon system ng barko. Basta may tools, kaya kong ayusin ang lahat. Parang gumamit siya ng spear gun kanina. Iyong bumaril sa mata ng sea monster. Ang banyo ay sa pangalawang pinto sa kaliwa. Huwag mong hahawakan ang kahit ano sa control panel. Subukan mong magnakaw at gigibain kita ng pira-piraso. Isa akong treasure hunter. Tingnan mo, tinanggap ko ang quest ng system kaya ako nandito. Kaya pala hindi lang isa ang treasure map. Quest ito na binigay ng system. Kung sinong maunang kumuha, sa kanya na. Sayang nga lang at nawala ang bangka ko. Lumubog din ang lahat ng diving gear ko. Isuot mo ito. Tao ka ba talaga? May sugat pa ako. Tapos paluluksuhin mo ako sa tubig. Walang pagkain para sa hindi nagtatrabaho. Hindi ka ba natatakot na takasan kita kapag nakuha ko na ang treasure? Sa tingin mo ba makakatakas ka? Sige na, ikaw na may bangka. Ikaw ang boss. Ipakita mo sa akin ang halaga mo. System, display ang mga dati kong na-absorb na treasure chest. Ngayon, pwede nang umatake sa malayo ang barko natin, di ba? Hindi na natin kailangang lumapit ng husto para lang bumaril. Teka lang. Kasama ang blueprint na ito sa quest ko. Hindi niyo ito pwedeng solohin. Simula ngayon. Siya na ang susundin mo. Ako, susunod ako sa kanya. Gusto mong makinig ako sa batang iyan. Ang pamamahala sa logistics at maintenance. Pati na rin ang diving exploration.
Siya ang mag-aayos. Ayoko nga. Tumalon ka sa dagat at lumangway pabalik mag-isa. Grabe naman. Kapitan, mali ako. Dati kasi. Hindi ko alam na ganito pala kayo kalakas. Gusto kong sumali sa team. Simula ngayon. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Kaya kong mag-ayos ng barko, magpatrol at magbuhat ng supplies. Sinisiguro kong magiging seryoso at responsable ako. Hinding-hindi ko kayo bibigin. Pwede kang sumali. Pero ako ang masusunod sa hatchan. Kung may reklamo, lumayas na ngayon. Walang tutol, susunod kami sa inyo. Isusuko lahat, isusuko ang lahat. Huwag nang pag-usapan ang hatchan. Kahit magluot pa ako ng mga bag, gagawin ko. Ay sort mo ang mga piyesa sa warehouse 3. Masusunod, boss. May 3 tayong patakaran. Una, lahat ng makukuha sa pag-explore. 70% ay sa grupo. At 30% sa individual. Pangalawa, sundin ng buo ang utos sa bawat kilos. Ang sumuway itatapon sa dagat. Pangatlo, bawal makipag-ugnayan ng mag-isa. Sa ibang mga grupo. Lalo na sa mga basurang iyon. Walang problema, basta. Huwag niyo lang akong iiwan. Gagawin ko ang kahit ano. Napakakaawa naman pakinggan. Kung ganoon, magsilbi ka muna. Bilang guide namin. Saan niyo gustong pumunta? Kabisado ko ang lugar na to. Graveyard ng mga lumubog na barko. Mga inabandonang drilling platform. At kahit ang isang hindi pa namamark ng system na lumang laboratorio sa ilalim ng dagat. Coordinates 400 at 40,911. Pero binabantayan iyon ng mga mutant electric eel. Kapag lumapit ang mga ordinaryong barko, masasaid ang kuryente nito. Bukas, ikaw ang bahalang magturo ng daan. Kumain ka ng marami para bukas. Kapag nagkamali ka ng turo, itatali ko ang sarili ko sa unahan ng barko. Para maging lightning rod. Ha ha ha. Warning. Na-detect ang A35 contact naval mines. Bilang 24. Ang mga hayop na iyan mula sa White Shark Guild. Naglagay sila ng mga mines sa bahaging ito ng dagat. Para pagnakawan ang mga dumadaang barko. Nasisiraan ka na ba, mga naval mine yan? Tamang-tama para masubukan. Ang tibay ng bagong hull laban sa pagsabog. Putsa, ano to? Anong klaseng barko to? Sa hindi kilalang barko sa harap. Inuulit ko, huminto at sumuko na kayo ngayon din. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Kabilang sila sa top 10 na guild sa buong server. Ang 3 patrol ship na iyan. May kabuang mahigit 1,000 katao. Malakas ang kapit nila. Huwag mong kalabanin ang harapan. Dami mong daldal. Guys, sino ba namang makakarelate? Sa simula pa lang, nakatagpo na. Ng top 10 guild sa buong server. Tapos na-wipe out sila sa loob lang ng 3 segundo. Magandang e-edit ang footage na to para sa short video. Siguradong magbaviral to. Ganyan ba talaga kayo palagi? Top 10 pala, ha? Mukhang puro yabang lang naman. Kumpleto na ang pag-recycle, 38,000, 13,000, 23,000. Nakatanggap ng Steel Act 400. Nakatanggap ng Steel Act 400,000, 33,000. Electronic parts DAC 80. High energy fuel DAC 30. Requirement met. Unlocked. Yingli I-Type VI Smart Torpedo Launch System. Torpedo. Kung ganoon, kahit nasa safety zone lang tayo. Kaya nating pasabugin ang mga nasa pampang. At gawing abo ang mga basurang iyon. Yung sinabi mo kanina.
Tungkol sa laboratorio sa ilalim ng dagat. Nasa malapit ba to ng bagong safety zone? Sa labas lang ang naabot natin noong nakaraan. Bago tayo itinaboy ng mga electric eel. Ang isa pang pasukan ay nasa ilalim ng siwang ng bato. Hindi man lang to nakamarka sa system map. Siguradong may magagandang gamit doon. Binabantayan ng mga electric eel. Baka energy core o kung ano pa ang nandoon. Magdala tayo ng mga torpedo ngayon. At hukayin natin ang kayamanan. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang magtuturo ng daan ngayon. Sinisiguro kong dadalhin ko kayo sa mismong pinto ng taguan ng kayamanan. Hindi sapat ang lakas. Hindi aabot sa 60% ang damage rate sa malalaking target. 2.4. Kung mayroon lang tayong electromagnetic cannon. Mas maganda sana kung may ganoong malakas na sandata. Ang bilis mong gumawa ng sandata ngayon, boss. Mas mabilis pa sa pagbili ko ng makeup. At saka, ang pagkaubos ng inventaryo mo. Mas magastos pa kaysa sa akin. Hindi ka mapoprotektahan ng makeup. 30% na lang ang natitirang bakal. Paubos na rin ang mga electronic parts. Pati na rin ang high-energy fuel. Kung magpapatuloy tayo sa paggawa ng ganito, kailangan na nating sumagwan gamit ang kamay sa susunod. Tama ka. Oras na rin para sa atin. Na lumabas at mang-agaw ng mga materyales. Tara, humanap tayo ng mahihiraman. Pandaigdigang anunsyo. Ang antas ng dagat pagkalipas ng 48 oras ay bababa ng 300 metro. Mawawala ng bisa ang lahat ng kasalukuyang safety zone. Na-update na ang mga coordinate ng bagong safety zone. Pakiusap sa lahat ng nakaligtas, pumunta agad sa mataas na lugar. Sakto, pumunta tayo sa bagong safety zone. Boss, may malaking balita. Nag-update ang aking system. May high-level treasure hunt quest. Ang nawawalang pabrika ng arma sa tuktok ng bundok. Nasa gitna mismo ito ng bagong safety zone. Sabi ng system, mayroon doong kumpleto. Pabrika ng linya ng produksyon ng armas. Isang arsenal. Ibig sabihin ba nito ay makakagawa na tayo ng aircraft carrier? Tara! Pumunta tayo sa bagong safety zone. Para upgrade ang aircraft carrier. Lizan, may bagay sa ilalim. Lizan. Nandito na ang investigation team ng White Shark Guild. 3 speedboat, 20. 3 speedboat. 5 nautical miles ang layo. Muntik na, akala ko katapusan ko na. Hindi na sayang ang pagkuha sa kahon na ito. May laman sa loob. Umiilaw ito. System, buksan ang treasure chest. Blueprint ng electromagnetic cannon launcher. Sakto, ang mga materyales na kailangan para sa upgrade ay mismong White Shark Guild na ang naghatid sa atin. 20, 30, 30. Nakalock on na sa iyo ang mga tao ko. Kapag hindi ka lumuhod at nagmakaawa sa loob ng 3 minuto, gagamit ako ng torpedo para pasabugin ang bulok mong barko at gawing tambak na bakal. White Shark Guild. Isang baliw ang guild leader nila. Pasasabugin niya talaga ang barko natin.
Narinig mo ba, may gustong sumubok ng kanyon nila sa atin. Kung ganoon, lugi naman tayo. Mukhang ang mga torpedo natin ay makakahanap na naman ng bagong mapag-iensayuhan para subukan ang lakas nito. Lixington, pumunta ka sa ilalim at bantayan ang stabilizer fence. King Ning, buksan mo ang electromagnetic shield sa pinakamalakas. Pasabugin ninyo, pasabugin ninyo. Tingnan natin kung ilang segundo tatagal ang bulok na shield na yan. Anong nangyayari? Itoon ang lahat ng lakas ng putok. Ang ingay naman. Mukhang ang mga torpedo natin ay makakahanap na naman ng bagong target. Subukan natin ang lakas nito. May shield pala, ha? Lulunurin kita sa armor-piercing shells ko. Teka lang. Ipadala na sila sa kabilang buhay. Tapos na ang recovery. Nakuha, titanium alloy at 600. High energy battery pack -20. Precision navigation module A5. Gusto mo bang i-craft ang electromagnetic cannon launcher? I'll craft. Ito ang tinatawag na pagbaliktad ng sitwasyon. Ginawa natin silang tagahatid ng supply. Sila pa mismo ang naghatid dito. Sino pa ang maglalakas loob na kalabanin tayo pagkatapos nito? Hindi na ito survival. Ito ay pagiging hari ng karagatan. Tapos na ang pag-install ng electromagnetic cannon launcher. May natitira pang mga materyales na natukoy. Maaari nang i-upgrade ang shield. I-upgrade ba? I-upgrade. Tapos na ang upgrade. Tagal ng shield, 90 segundo. Immune sa lahat ng uri ng atake. Cooldown, 10 minuto. Boss, balak mo ba talagang gawin ang barko na isang kuta sa dagat? Sa lakas ng firepower na ito, tingin ko kahit ang pinto ng safety zone ay kayang-kayang pasabugin sa isang tira lang. Kuta. Kulang pa. Kailangan nating ipamulat sa mga taong nagtatago sa likod ng pader kung sino talaga ang nagmamay-ari ng karagatang ito. Tara na, kunin natin ang arsenal na iyon para madagdagan pa ang kuta mo sa dagat ng mas malalaking armas. Saklolo. Nandito ako sa bagong safety zone route, Area T7. Pinaliligiran ako ng kawan ng mga ahas dagat. Masisira na ang kahoy kong bangka. Siya yung player na nag-post ng guide tungkol sa mga sea monster sa forum. Dadaan din naman tayo roon. Tamang-tama para masubukan ang tibay ng bago nating shield.
Sabi nila, mas makapal pa sa armor ang balat ng ahas dagat na yan. Sigurado ka bang kakayanin ng shield? Kung hindi kaya, gagamit tayo ng torpedo. Bro, iligtas mo ako. Masyadong makapal ang balat ng bagay na ito. Kanina ko pa tinataga pero parang kinakamot ko lang. Tinataga ang ahas dagat gamit ang palakol. Kahanga-hanga ang lakas ng loob. Pero parang walang utak. Umurong ka sa likod ng barko. Demolition Team. Ayos na. Bro, ang barko mong ito. Saang paksyon galing? Ang flagship na ito. Bakit parang kailanman? Ay hindi ko pa narinig to. Anong paksyon? Kami mismo ang gumawa nito. Ang demolition team ng karagatan. Siya nga pala. Ang halaga ng bala na ginamit kanina ay sapat na para makabili ng 10 kahoy mong bangka. Gusto mong tumakas? Napatay ang mutated giant deep sea serpent. Na-unlock. Swarm drone module. Upgrade blueprint. Swarm drone. May bago na naman tayong laruan. Ngayon, kahit mga submarino ay hindi na natin kailangang katakutan. Oras na para ipaalam sa kanila kung sino talaga ang nagpapasya sa karagatang ito.